Ang bukol sa ulo ay isang pangkaraniwang head injury na pwedeng matamo sa iba't ibang paraan. Kadalasan ay nagkakaroon ng bukol sa ulo pagkatapos mauntog sa isang matigas na bagay. Nakapagdudulot din ng bukol sa ulo ang mga sports injury, lalo na ang mga sports na maraming bodily contact katulad ng boxing at American football. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Maraming kondisyon ang pwedeng maging sanhi ng bukol sa ulo. Kadalasan ay hindi naman lubhang mapanganib ang mga ito. Kung may nararamdamang pananakit kasabay ng pagkaroon ng bukol sa ulo, pwede namang uminom ng painkiller para humupa ang sakit. Subalit, pwede ring maging indikasyon ng mga mas malalang sakit ang bukol sa ulo. Ito ay lalo na kung labis at paulit-ulit ang sakit na nararamdaman, nag-iiba ang hugis o lumilipat ang pwesto ng bukol o kaya ay nagdurugo ito. Ilan sa mga sanhi nito ay ang mga sumusunod. Pinsala o injury sa ulo. Ang pinakamadalas na sanhi ng pagkakaroon ng bukol sa ulo ay ang pagkauntog ng ulo sa isang matigas na bagay. Senyales ang bukol na sinusubukan ng katawan na pagalingin ang bahaging nauntog. Maraming dahilan o paraan kung saan pwedeng mauntog ang isang tao. Halimbawa na lang dito ang mga aksidente katulad ng pagkahulog o kaya ay car crash. Kagaya ng unang nabanggit, pwede ring maging sanhi ng pagkakaroon ng bukol sa ulo ang mga injury na nakukuha sa sports. Ingrown hair. Kapag inaahit ang buhok sa ulo, pwedeng tumubo ang buhok papaloob sa balat sa halip na tumagos sa pores. Ito ang tinatawag na ingrown hair na pwedeng magdulot ng maliliit at mapupulang bukol sa anit. Sa kabutihang palad, hindi naman mapanganib ang ingrown hair. Kapag humaba na ang mga hibla ng buhok, lulusot na ang mga ito sa pores sa anit at tutubo na kagaya ng dati. Subalit, mayroon ding pagkakataon na kumukulot ang maikling ingrown hair at hindi tumutubo ng maayos. Pwede itong magdulot ng minor infection kung saan nagkakaroon ng nana ang bukol. Folliculitis. Sa ilang pagkakataon, pwedeng mauwi sa folliculitis ang pag-aahit ng buhok sa ulo. Ang folliculitis ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng pamamaga o impeksyon ang hair follicle. Pwedeng dahil sa bakterya o fungi magmula ang impeksyon na dulot ng folliculitis. Madalas na nangangati ang balat ng mga taong mayroon nito. Kapag kinamot ang makating balat, pwede itong magkaroon ng sugat at mamaga. Madali namang gamutin o iwasan ng folliculitis, katulad ng paggamit ng antibiotic cream para mawala ang impeksyon. Makatutulong din ang hindi pag-aahit ng buhok at pag-iwas sa paliligo sa mga swimming pool. Sa malubha at paulit-ulit na kaso ng folliculitis, pwedeng irekomenda ng doktor ang laser hair removal. Sinusitis. Kapag sobrang lubha ng sinusitis, pwedeng magkaroon ng pamamaga sa noo, talukap ng mata, pagitan ng mga mata, o kaya ay sa ilong. Epidermal at pilar cyst. Ang epidermal at pilar cyst ay mga maliit, matigas at manilaw-nilaw na bukol na tumutubo sa ilalim ng balat. Madalas itong tumubo sa anit at mukha na madalas ay sanhi ng pagkaipon ng keratin sa balat. Sa kabutihang palad, hindi naman cancerous ang mga ganitong uri ng cyst. Sa katunayan, pwedeng hindi ito gamutin o alisin kung wala namang impeksyon o pananakit. Seborrheic keratosis. Ang seborrheic keratosis ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng mga bukol na parang kulugo ang ulo at leeg. Katulad ng epidermal at pilar cyst, madalas na hindi mapanganib o cancerous ang seborrheic keratosis. Subalit, kung may posibilidad na maging skin cancer ang bukol, pwede itong alisin sa pamamagitan ng surgery o kaya ay cryotherapy. Exostosis. Minsan, may mga batang tinutubuan ng sobrang buto sa ibabaw ng dati ng buto. Pwede itong mangyari sa kahit anong buto sa katawan, ngunit rare o napakadalang nitong mangyari sa ulo. Para malaman kung exostosis ang nakakapangbukol, pwedeng magpa-x-ray ang pasyente. Batay sa kung gaano kalubha ang kondisyon at sa mga komplikasyong na idudulot ng exostosis, pwedeng sumailalim sa operasyon ng pasyente para matanggal ang bukol. Maraming bukol sa ulo ang benign. Kadalasan ay kusang nawawala ang mga ito o kaya naman ay hindi na kailangang gamutin dahil wala namang naidudulot na panganib sa katawan. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!